Yes, go ahead po. Yung responsibilidad na yon ay makikita na parang hindi masyadong na-comply ng Bureau of Fire Protection sapagkat hindi kayo makakapag-akto kung hindi sila magsasubmit ng isang negative list, Mayor. Ganun ba yung aming pagkakaintindi? Yes, sir. Tama po yun. Natatagpuan po yun doon sa memo circular na yun. Kasi, Kadante, paano ko humalalaman as a chief executive which one is compliant and which one is not compliant, which one to revoke and which one not to revoke if they don't give us the negative list? Mayor, alam naman po ng Malacanang yun eh. Alam nila yung naunang circular nung yumaong DILG Secretary. Bakit po lumilitaw yung 10 daliri ng Malacanang nakatuon sa inyong opisina? Sir, siguro hindi na lang ho ako magre-react doon dahil hindi ko ho napanood yung buong briefing. Ano? Ako nananalig pa rin ho ako na pagdating sa preliminary investigation, lalulutang at lalabas tong mga anggulo na to. Sa katunayan, sinabmit nga namin sa Interagency Anti-Arson Task Force ang mga papeles na to kahit di hiningi sa amin. Pero siguro hindi nila napag-aralan na maigi. But it gives us another chance to clarify what the legal basis of the local government unit is. Hindi naman kami gagalaw nang wala kaming imprimatur. And I think the one-stop shop is not just happening in Valenzuela City. The World Bank and USAID has studies showing which other cities are following the one-stop shop. Kami naman, Mayor, hindi kami naniniwala na darating ka pa sa preliminary investigation. Alam namin hindi naman tutuloy yan sapagkat malinaw yung basihan mo kung bakit hindi ka kagad nakapag-akto sapagkat meron kang isinasang-alang na mga compliant requirements na manggagaling pa sa Bureau of Fire Protection. Sana nga po makita nila sa ganong anggulo. O Jen, meron ka pa itatanong? Isang punto, pahabol na lamang po, Mayor Rex. Baka kasi tanong nila, bilang local chief executive, di po ba may kapangyarihan din kayo para tawagan pong atensyon ng inyong chief city fire marshal? Alam nyo, sir, tama ho yan. Opo. Alam nyo anong ginawa ho namin? Meron Peace and Order Council ang local government unit. Opo. National mandate yan. Pero kami sa Valenzuela City, we went one step further. Inupuho namin doon yung fire marshal namin. Kahit wala sa batas yun, gumawa kami ng executive order. Bakit namin siya inupo doon? Kasi buwan-buwan, minsan 2 beses pa mag-meeting ang Peace and Order Council at doon nire-report ng PNP, BJMP, ng courthouse at ng Bureau of Fire Protection ng mga concern nila. Pero the minutes will speak for itself. Minsan, hindi ho nag-report ng negative findings ang Bureau of Fire Protection Valenzuela. Lagi lang nila nire-report kung anong kailangan nilang mga gamit, ilan ang kailangan nilang suporta na gamit mula sa local government unit. Nakaka-disappoint nga eh. They were given the avenue to speak, but all they did was to ask. But they never reported these things to us, even if they were given the floor to do so. Siguro maging tawag pansin din po ito sa lahat ng mga mayor, lahat ng local chief executive, maging sa provincial, na maliwanag ito sa bahagi ng kanilang mga local at provincial fire marshal. Kadante, June, alam nyo, mamaya may meeting yung mga mayor ng Metro Manila. Pupunta nga ho ako doon. Kasi actually gusto ko linawin sana ng DILG. Ano ba talaga? Opo. Kayo nag-issue ng mga memo circular, pero parang ang dating ngayon, pag sumunod kami doon, parang nilalabag namin ang batas. Bakit pa ho tayo naglalabas ng memo circular? Well, anyway, sabi ho ng marami, hindi sabi nyo nga kanina, ayun yung mag-comment sa binanggit ni Kong Dante, pero naobserbahan po ng marami na para bagang itong pangyayari at lahat nga po ng daliri ng Malacanang nakatutok sa inyo, may bahid daw po ng 2016 elections at mukhang kayo daw po nasa panig ng oposisyon, Mayor Rex, kaya daw po nagkakaganito ang inyong pangangasiwa ngayon dyan at napupuna po kayo ng mga taga-Malacanang. Well, sir, ako naman, sabi ko nga, I will stick to the merits. Siguro hindi ko kaya mag-speculate sa politika at ayaw ko naman mag-speculate sa politika. Akin, basta may basihan ho tayong legal at doon na lang ho ako magsisimula at magwawakas. Ang amin pong paggalang sa bagay na yan, Mayor Rex, kayo po'y bahagi na aming magandang umaga. Maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat, Ka-Jun. Maraming salamat. Salamat po. Kong? Naging June ka pa ngayon, ha? Opo. Di ba pangalan mo, Jen? June ho, minsan. Hindi, alam mo, napansin ko nga na medyo agitated siya. Opo. Medyo, siguro, naghihinanakit. Sapagkat totoo yung sinasabi niya, Jen, Opo. na hindi ko mayor ka naman, ay
hindi mo magagampanan yung yung pag-inspect ng mga establishments yan. Opo. Technical ito eh. Oho. Magkakamali ka kasi unang-una baka wala kang competence na gawin yun. Oho. Kahit na meron kang fire marshal. At saka merong nilalaman na circular talaga Opo. na ang magbibigay ng negative listing para makasigurado ka, Bureau of Fire Protection. Oho. Dito ka lamang magre-react pagka dumating ito. Oho. Ngayon, doon sa kanyang pagpapaliwanag na alam ko namang tama yon. May teka muna, hindi naman kayo nagpapag-ibig. Hindi kayo nagsasabi na ito, dapat isara ito. Puro kayo request eh. Puro lang kayo nagre-request. Ang buong akala namin pagka nagre-request kayo, nakakatama kayo doon sa inyong gawain. Opo. Akala namin natutupad ninyo lahat ng tungkulin nyo. Lumilitaw pala. Pagdating ng araw, kami pasisisihin ninyo. Oho. Ito yung mabigat yung pagbabalanse ng. Tama yung sinasabi niya dyan Gusto bilisan yung pagpuproseso ng permit. Tama naman yun. Opo. Para yung kalakal mas madaling bumangon. negosyo, Pag nagkaroon ng kalakal, magkakaroon ng hanap buhay, ng trabaho, yung mga mamamayan niya, yung mga constituents. So binabalanse ngayon. Opo. I-regulate mo naman yun. Teka muna, kailangan mo yung Bureau of Fire Protection. Oho. Hindi naman kayo nagsusumite ng mga compliant. Opo. O di sana, kahit na negative listing nga naman, pwedeng sabihin, teka muna, yung 4 dito, wag kayong magtuloy kasi wala pa kayong BIFAR or whatever, no? Ito yung problema diyan. Ganyan ang nanunungkulan diyan Ang tawag ko dyan, parang division of labor. Kung hindi mo pwedeng sakupin yung trabaho. Division of responsibility. Ayan, responsibility. Yung gawain ni Pedro ay hindi sasakupin ni Juan. Opo. Hindi ba? Mahirap yun. Ganyan din po nangyayari sa Senado ngayon. Yung trabaho ng ombudsman tsaka ng DOJ, sabi nyo nga kayo sinasakop na. Nag-i-encroach nga sila sa gawain ng may gawain. Sabi ng Korte Suprema, hindi mo pwedeng gawin yan. It cannot be a tool to probe possible violation of law. It being, sabi niya, your function is in aid of legislation. Ayun. Malinaw naman yung pagkakasabi. Ang problema, pare-pareho naman, dami rin abogado sa Senado din. Basta na po ako ng ilang mga reaksyon, baka magdamdam ang ating mga tagapanood. Sabi po ng isa, hindi po mula kay Joan ng Juan Sagip, Party List, South Cotabato. Ganoon po, kung wala din naman sapat na ebidensya laban kay BP Binay, di na dapat irekomenda pa. Lina ng Juan Sagip, Mindoro. A. Hindi. Ricky Ruetas, Benaventura, Bayambang, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Diyan, pakibati naman po, Nestor B. Palomanya ng Orion, Bataan. Hindi po kayo nag-react, mga taga-Bataan. Hindi po, Marjorie Wasagip, Party List, Isabela. Tama lang po, para sa korte na lang malaman kung sino nagsasabi ng totoo at hindi sa public media at TV para maiwasan nagagamit sa politika ang ating mga batas. 5682. Mali. Jigs Lacerna, Fairview, Quezon City. Ang ating pong Vox Populi, tama ba na irekomenda pa ng Senado sa kanilang partial report ang kasong plunder laban kay BP Binay? Tama o mali? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan.